The topic for today is staying positive in a negative situation. And the message of the Lord will be delivered by one of His faithful servants from DCF Evangelism Team. Please welcome Pastor Amor Rabunton. Tayo po ay manalangin. Our precious Heavenly Father, salamat po Panginoon Diyos na muli kami ay dinala mo sa lugar po ito upang minsan pa kayo po ay purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang nais ng aming mga puso amang Diyos ay matuto po kami at handang sumunod sa nais mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita na aming mapapakinggan sa hapon po na ito. Kaya niyo na ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos, magpaunawa sa amin, ang iyong mga salita ay maitanim sa aming mga puso't kaisipan upang kami ay makapamuhay na ayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon Diyos sa pagkataan po na ito. Narito po ang iyong lingkod. Gamitin niyo lamang po ako bilang isang instrumento, O God. Salamat po, Panginoon Diyos, that we believe sa paglabas po namin ng gusaling ito ay taglay po namin ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Kaya niyo, Panginoon Diyos, na kayo ang siyang madakila, kayo ang siyang may taas sa hapon po na ito. Purihin ka, Amang Diyos, sa patuloy na pagkilos mo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. With God, all things are possible. Do you believe in that? Amen. We are believing that with God, all things are possible. In our daily lives, ito po yung ating nararanasan sa ating mga buhay. Sa ating paglilingkod, sa ating mga gawain, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, ay naroon po siya at gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. And we are enjoying the presence of God in our daily lives. Amen po ba? Kung kaya't siya po ay tumutugon, kung kaya't siya po ay naroon na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga buhay. And we are experienced that the presence of God in our lives. Ngunit mga kapatid, kasabay po nito, the enemy is moving also. He is trying to distract us. He is trying to block everything so that we cannot move forward. Marami po siyang ginagawa. Maraming mga bagay na kung saan tayo pinipigilan upang tayo ay lumakad yung nais ng ating Panginoon. Family will be in attack. Your relationship will be in attack. Your job, yung relasyon mo sa iyong mga kapatid, yung kasamahan mo sa trabaho, sa iyong mga anak, sa iyong kalusugan, at ito yung patuloy na ginagawa niya. He is trying to block us. Gumagawa ang lahat ng kaparaanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kay Pedro, sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 12, "Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, as though something strange were happening to you." Sabi mo sa Tagalog, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok sa inyong dinanas. Nararanasan po natin ang mga pagsubok
ang mga trials sa ating mga buhay. We all have that place, that time that we will face circumstances in our life. Naroon po yung pressure, naroon po yung exhausted, no? Naroon yung mawawalan tayo ng gana. At kapag dumating po ito sa ating buhay, sometimes we are trying our best, we are trying yung kaparaanan po natin upang makaalis po tayo dito. At ito po yung nangyayari. Minsan sa ating buhay, we are doing something para makaalis po tayo sa ating kalalagayan. It is the place where we come to the end, yung ating PC, no? That we using the human ability and resources. That situation, that times, is a very painful trials. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo, Apostol Pedro, na ating nararanasan. It is a time we all face painful trials that put our faith into the test. But in the end, mga kapatid, sa katapos-tapusan po na ito, it is produced, magdudulot po ito ng kalakasan natin spiritual. That our faith will be unshakable faith pagkatapos po na ito na ating nararanasan. It is the place where God that will lead us in a specific command. It is the place where God that lead us for His own purpose in our life. It is the place where God, kung saan ay i-undertake niya itong situation pong ito. Jesus did not die on the cross of Calvary upang ito ay gawin mo para makalulagpos. But Jesus died for you to free us upang palayain ka sa ganitong sitwasyon. Jesus died for us that He may give us life. What kind of life? It is the abundant life. Buhay na ganap at kasiyasiya sa ating Panginoon. Pasin po natin yung ating teksto. When the children of Israel were set from the captivity to the Egyptian, at nung po sila ay lumabas sa Egypto, and they were traveling to the promised land. Naglakbay po sila. At unawain po natin that when we enter into a relationship with the Lord Jesus Christ, nagsimula na rin po tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. And that is yung nais niya sa atin. We will leave Egypt. Iniwanan na nila yung Egypto, ang mga Israelita. Promised land is represent the abundant life that Jesus given us. That's why sabi niya dun sa John 10:10, I have come that you have my life and abundant life. It is entering to the blessing of God, into the favor of God in our life. When they left Egypt and entered the life that God called them to go into the promised land, nandun yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Hello? The presence of God is here.
Kung papansinin po natin sa chapter 13, nung pagkalabas ng mga Egypto, ang mga Israelita, napansin niyo po yun. Pagkalabas ng mga Israelita doon sa Egypto, kasama-sama nila ang ating Panginoon. That's why when they're traveling, nung sila ay naglakbay sila sa araw, at naroon po yung pillar of clouds. Baka natutulog na yung iba. Nandun po yung pillar of clouds. It symbolized the presence of God in their journey. It symbolized na kasama nila ang Diyos. At pagdating sa gabi, naroon din po yung pillar of fire. Salamat naman at nagising na po kayo. Nandun po yung presensya ng ating Panginoon sa kanilang buhay. And yet, the enemy is following them. Sumusunod po ang kaaway. Okay? Ginagawa po nila upang sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Sinusundan po nila ito yung pillar of clouds. Pag sa araw, kung saan pupunta, doon po sila. At dumating sa punto na nakarating po sila dito po sa Red Sea. Okay. Sa harapan po nila ay naroon ang Red Sea. Sa tagiliran po nila, narito po yung matataas na bundok sa magkabila, and yet, the Israelite, the Egyptian, is following them. Sumusunod po sila. Na tinabagang nakapasok po sila sa isang lugar na kung saan ay wala po silang malabasan. Naroon na ang mga Israelita, mga Egyptian. Sumusunod sa kanila. Narito naman ang mga Israelita. Dumadagundong yung mga kabayo, mga karwahe, at nandun ang kanilang takot. Lumalabas na sila ay wala nang malabasan. Nakakulong po sila. Maybe you are here this afternoon. Maaaring narito ka ngayon. Na ikaw ay nakakulong sa isang sitwasyon, sa isang problema na kung saan ay wala kang lalabasan. No place to escape. No place to run. No place to hide. Ganito po yung nangyari ang mga Israelita. Wala po silang matakbuhan. Maaaring dalan-dala ang mga problema ito, mga kapatid. But the good news, you can stay positive in a negative situation. You can stay positive in a negative situation. But the question is how? Paano po ito? Okay. How to stay positive in a negative situation? Mayroon po 3 puntos na titignan po natin sa hapon po na ito. Una is, basahin po natin, we must recognize God's purpose. Okay. Ang mga pangyayari sa ating mga buhay, hindi po ito accidentally. Okay. God is in control of everything. Kaya kung minsan, iniisip po natin, kapag dumadaan po tayo ng mga pagsubok, mga problema sa ating buhay, iniisip po natin, ano kaya ginawa ko? Baka may nagawa kong masama. Minsan, iniisip po natin ito. God has a purpose in all the experience we have. He had a purpose yung pagdala niya ng mga Israelita doon po sa Red Sea. Mayroon po siyang layunin. Tingnan po natin. Okay?
Sabi niya, then the Lord said to Moses, tell the Israelites to turn back and camp near Pihahirot between Migdol and the sea. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo ang mga Israelita na papunta sila sa lugar kong ito. They are to come by the sea, directed opposite Baal-Zephon. At sa verse 3, sabi niya, Pharaoh will think in confusion, hemmed in by the desert. And verse 4, I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and his army, and the Egyptian will know that I am the Lord. So the Israelite did. Sabi ni Moises na, sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na dito po sila pumunta. And they were following. Dahil nakita po natin yung pillar of fire and pillar of clouds. Kung titignan po natin sa mapa, o pwede naman pong dumiretso na sila, di po ba? Yung way po nila ay mas malapit na sana nun. Pero kung bakit na dito pa dinala? Bakit dito pa sila napunta? Bakit po? Dahil mayroon pong purpose ng ating Panginoon. The Red Sea you are facing serves a purpose. God used it to glorify Himself. Okay? When we face the difficulties in life, God wants to accomplish. Mayroon pong dalawang bagay na i-accomplish ni God. Una, He wants to make known His glory to others. Okay? Gusto niyang malaman niya ang kanyang kaluwalhatian sa iba. Nakikita ba yung glory ni God sa atin? So, gusto niyang, sabi nga dun sa verse 4, balikan ko natin. Sa verse 4, sabi niya, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know, sabi niya, will know that I am the Lord. So, nais niyang makilala siya bilang Panginoon. At nais niya rin na makilala sa iyo na siya nga ang iyong Diyos. Ang ating Panginoon. Kung kaya kapag tayo dumadanas ng mga problema, mga pagsubok, minsan nawawala na po. Hindi na po natin na-recognize yung purpose ni God sa atin. Yung layunin niya sa iyong buhay. That they may see the glory of God in your life. Pero mo pag ikaw dumadanas ng mga problema, ito nga ang dami ng mga problema, pero masaya pa rin. No? Hello? And God will glorify for your life. Pangalawa mga kapatid, ang nais niya, He wants to teach us to trust Him completely. Okay? He wants to teach us trust Him completely. Na tayo ay magtiwala ng buong buo. Alam niya po ang inyong mga pinagdadaanan. God, He knows who you are and who me. Kilala niya po tayo. Alam niya kung kailan po tayo nanghihina. Alam niya kung kailan po tayo nagdududa. Alam niya kung tayo ay nagwa-wonder na makalabas dito sa mga problema. Nakikita niya ang iyong kabigatan. Nakikita niya ang iyong stress sa buhay. And He knows kung ilan na po yung patak na luha na tumaan sa iyong mga mata.
Maaaring ito po yung pinagpadadaanan mo. God is not troubling you nor punishing you because He is a God of mercy. He is the God of love. All the evil that will happen to you is not from God. He is allowing all this one so that we can teach us upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. If we recognize God's purpose in our life. Pangalawa, sabi niya, number 2, let us read. Retain God's perspective. Okay? We must return God's perspective. Kapag nado tayo sa kalalagayan, naharap sa mga problema, mga pagsubok, minsan nawawala po yung ating perspektibo. Amen po ba? When we find ourselves facing what appears to be impossible situation, nawawala yung ating perspektibo sa ating Panginoon. At kapag ito ay nawala, ang pagdududa ay darating. Nagkakaroon na po tayo ng pagdududa. Nagkakaroon na po tayo ng galit. No? Kasi po natin sa mga Israelite. Sabi po, as Pharaoh approached the Israelites, looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Okay? Nung parating na po ang mga Egypto, nandun pa lang yung nakita pa lang nila yung mga alikabok, Siyempre, kumataas yun sa mga kabayo. Nandun na. Nanghitakutan na po sila. At dito, nawala yung kanilang perspektibo. Biglang nakalimutan po nila kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Egypto. Kung papaano po na ilinigtas po sila. No? Yung 10 miracles na ginawa ng Diyos. Minsan tayo, nakakalimutan din po natin kung paano ng Diyos ay linigtas po tayo. Ilinigtas po tayo at dinala po tayo sa buhay ng nais niya. At nung kaharap po natin ang mga problema, naharap na po tayo. Nakakalimutan na po natin. Why? Because nakapokus na po tayo doon sa mga problema. Kung tignan po natin, the Israelites were focusing their mind, their hearts, yung kanilang kanilang mata doon sa mga darating ng mga Egypto. Iniisip nila na sila ay tutupisin, na sila ay papatayin. Below 600 Joseph chariots. And the mga Israelites ay wala po silang karanasan sa mga battle. Pwede po silang magtago sa mga bundok para ma-delay po yung kanilang pag-capture ng mga Egyptian. Pwede rin po silang lumangoy. Pero hindi po nila kaya gawin po nila. Isipin po natin, imagine po natin yung kalalagayan ng mga Israelite. Kung ikaw ay nalalagay doon sa sitwasyon na yun, ano po pwedeng mangyari po sa inyo? Pwede kayong pagharian ng tapo. But that is not the intent of God with them. Una, sinabi niya na dala-dala po, kasama po nila ang ating Panginoon for His presence.
Hindi po ito intensyon ng Panginoon na sila ay mamatay doon sa disyerto. Kaya nga sabi nila kay Moses, nung sila ay pinagharianan ng tako, nagkaroon po sila ng problema. Did we say to you, they said to Moses, what is because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die, that what you have done to us by bringing us out of Egypt? Sabi nila, did we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptian? It would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the desert. Plano kaya ng Diyos na sila'y mamamatay doon? No. Yun nga. Sa normal feeling. Plano din kaya ang mga Egypto na papatayin sila? No. Ang plano ng mga Egyptian is to bring back them in the Egypt upang sila ay maglingkod. The intention of God in our lives, kung kaya dumadanas po tayo ng mga pagsubok, ay hindi niya po intention na tayo po ay bumalik sa Egypto po natin. Yung dating buhay po natin, yung dating ginagawa po natin, he don't like to go back. Ayaw niya po tayo ay bumalik po doon. Pero ang nais niya na maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan na tayo ay palayain anumang mga fear po na ito, anumang mga bagay na humahad lang sa atin through His power. Pero minsan tayo ay tumatakbo. Ayaw ko yan, ayaw kong halo dyan, ayaw kong ma-involve dyan, problema yan eh, delikado yan. God, He wants to use you. Ayaw niya na tayo ay tatakbo. God's want to deliver you in that situation in your life. Yung reklamo po nila, tama, di po ba? Tama. Kung titignan po natin na kung ganun na lamang yung kanilang takot, yung terrified fear, kung babalikan po natin yung kanilang sitwasyon sa Egypt, they are slave. Ito nga, nagtatrabaho na nga sila, no? Pinapano pa. At doon ay naitanim sa kanilang mga puso ang takot. And that is the work of the enemy within our hearts na noon ay plinant niya po ito. And ang nais ng Diyos na sila ay makawala itong takot po na ito sa mga Egypto para sa kanilang pagtawid, para sa kanilang pagdating doon sa abundant life, para sa nais ng Diyos sa ating buhay, nais niyang alisin ang mga takot po na ito. Sino pa dito na hindi natakot? Lahat tayo mayroon po yun. Ito po yung lagi nating iniisip. Marami tayong kinakatakutan, no? Takot tayo sa boss. Uy, ano? Ako sa asawa. Okay. Takot tayo sa ating biyanan. Malawit na. Takot tayo sa ating asawa. Uy, gumagano. Takot tayong maglingkod sa Diyos. Takot tayong gawin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Takot tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Takot tayong gumawa
ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Dahil tayo po ay pinagarihan ng takot. But ang sabi ng ating Panginoon, hindi kita binigyan ng spirito ng pagkatakot, but He will give you the spirit of Yes. courage. Kung titignan po natin si Joshua, nung itinurn over sa kanya yung responsibility upang dalhin ang mga Israelita, mayroon po siyang takot. Even in Moses, nung tinawag ng Panginoon, Moses, halika, gagamitin kita upang ilabas mo ang mga Israelita sa Egypto. Dahil nakikita ko na ang kanilang kahirapan. Pero ngayon din po siya takot. Ayos. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. But if God will use you, no matter what fears you have, He can take it all, everything in this. Remember that God is a powerful God. Number 3, we must rely on God's promises. Pangatlo. So nakita po natin yung una, we must recognize God's perspective. We must retain we must recognize God's purpose. We must retain God's perspective. We must rely on God's promises. Okay. Useless. Sabi sa verse 13 and 14, sabi si Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." So ito po yung sagot ni Moses, do not be afraid. Naranasan po natin ito. Kaya nga, nabanggit ko na kanina, na dahil sa kanilang kalalagayan, ay lalo pa silang natakot. Do not be afraid. Huwag kang matakot. At ang pangalawa, sabi niya, stand firm. Anong ibig sabihin nito, stand firm? O, sabi ni Pastor Amor, stand firm, okay? Manatili. Pero hindi ka pa rin makapanatili dahil gumaganon ka pa rin, ano? Tingnan niyo sa katabi niyo, baka ano. Ang nais ng Panginoon, that we will stand firm to Him, let our eyes focus on Him only, not the circumstances. Manatili ka sa Kanya. Ano man ang mga distraction po na ito, we just focus our eyes unto the Lord. Kapag galaw ka ng galaw, no? Kapag palipat-lipat ka, hindi alam ng Diyos kung paano niya ibigay ang kapayapaan sa iyo. I-start within your heart. Kapag ikaw ay balisa, hindi niya maibigay po ito. Kapag ikaw ay nanatili sa Kanya, if you focus your mind, your attention, ang ibig sabihin, anuman ang mga sagabal po na ito, you just focus your eyes unto Jesus, and the peace of God ay darating po sa iyong puso. Na siya mag-iingat. Maaring ikaw ay nabubulubihan na. Maaring marami na puno na. Okay? The more that you think, the fear, it will generate your heart trouble. Lalo pang natatakot. But if the more that you look unto God, His promises, His purpose, His perspective, God will come with you and give you the peace. What kind of peace? The peace that transcends all understanding. That your heart will be guarded.
When you face a negative situation, it's also too easy na mawawala yung mga pag-rely natin sa mga promises ni God. But remember, God has a plan for you. Mayroon pong plano sa iyong buhay. He doesn't you to go back into your life na pinagdaanan mo. Gusto niya tayo po ay mag-move forward, to step forward with Him. That we will meet yung courage niya sa kanyang mga salita. Napakarami pong mga pangako ng ating Panginoon. Mga promises niya. At ito po ay ang kalooban niya, kanyang nature is to fulfill His promise sa ating mga buhay. God promised to the Israelites na ilibig po sila. God promised them to sustain whatever situation, circumstances na kanilang dadaanan. Kaya kapag titignan po natin, they are victorious. Nakarating po sila doon sa promise. God promised them that He will take care of them. God promised the victory in us because we are more than conquerors. So do not fear, stand still and see the deliverance of God. You cannot overcome fear unless you bring the problem to God. You cannot stand still and hold your peace unless you learn to trust everything in Him for His power and sovereignty. You cannot visualize the salvation of the Lord unless you immerse yourself in praising Him, in worshiping Him. So we must stay positive in a negative situation. We must recognize God's purpose. We must retain God's perspective. We must rely on God's promises. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maaaring nararanasan po natin ang mga problema ngayon. Maaaring mabigat ang dinadala natin sa pagpasok natin sa bahay-sambahan na ito. Maaaring ang ating marriage ay nagpo-fall lang. Maaaring ating mga relasyon, our family, our job. But the solution of this is to let the Lord fight for us. He is able, He is willing, He is faithful to His promise. Our part is to stand fast, stand still, and see the salvation of the Lord. The very situation that you are facing right now will be a trials of endurance of your life. God make His children to walk in the right path that He wants. Hindi po yung ating kalooban, kundi ito po yung kanyang kalooban. To take away unnecessary things and to shape our character and attitude.
God never forsake you nor leave you, or never behind you in the times of circumstances, like the children of Israel. Are you willing to come with the Lord? Are you willing to give to Him everything that your situation that is impossible to weigh out? If it is your desire, it is your will, ito po yung nais mo, come to the Lord right now. And I ask the praise-hearted that we will sing still, at kung ang kalalagayan mo ay nakita mo sa kalalagayan ng mga Israelita, and you want to give your life to the Lord, you want to give your trust in the Lord, lumapit ka, kapatid. And the Lord will take control of your life.